Sa Manila North Cemetery na bantay sarado na rin, mailang dinampot at sinermonan dahil sa mga paglabag. Mula sa isa sa pinakamalaking sementeryo sa Pilipinas, nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, kung nung Undas 2024 ay nasa 1.7 million ang mga bumisita dito sa Manila North Cemetery, ngayong taon ay naasahang aabot yan sa 2 million. Kaya naman mahigpit ang pagbabantay. Kaninang umaga nga ay may mga nasampulan dahil sa paglabag sa mga patakaran. 64 na makabagong CCTV camera ang gamit sa monitoring ng Manila North Cemetery. Kaya kahit mahigit 50 hektarya ang lawak nito, walang kawala at naispatan kahit sa malayo ang isang lalaking walang damit pang itaas. Pero hindi siya nag-iisa. Agad silang dinampot at sinermonan. Alam niyo, bawal nakawabad kayo sa kalye. Kaya sa mga tao. Pablater, no? Paglinis natin ng buong sementeryo ito mga ito. Paliwanag ng mga nasita, hindi nila alam na may ganitong patakaran. Kasi po, naglilinis po ako ng puntod. Lumabas ako, kakain lang ako. Hindi ko naman alam na bawal. Asahan ang mga paghigpit hanggang Undas. Ngayon pa lang, may bubungad ng Puntod Finder Assistance Desk sa mga dalaw. Matagal niyo na po ba ginagawa? 3 years. Kabilang sa mga nagtanong si Roger na hindi na alam kung saan nakalibing ang biyada ng kanyang kuya. Nung nagpunta kami kanina, may landmark namin nung 3 years ago, hindi na namin siya matandaan talaga. Kung dadalaw, maaari nyo ring aralin ang lokasyon bago pa dumating dito sa pamamagitan ng website na manilanorthcemetery.ph. Hanapin lang ang search at i-type ang pangalan ng nakalibing para makita ang eksaktong lugar ng puntod sa mapa. Yan ay kung ang pangalan ng namatay ay kabilang sa 400,000 na naka-encode sa sistema. Pero wala na sigurong hihirap sa paghahanap kung may problema sa paningin tulad ni Alan. Taong 2000 pa siya ganito, pero hindi pa rin niya nakakalimutang dalawin ang puntod ng ina. Kahit literal na nangangapa sa bawat hakbang sa pagitan ng mga dikit-dikit na puntod. Kahit anong hirap, basta sa magulang, susuklaan namin ang kanyang kahirapan sa amin nung maliliit pa. Baliwala po sa inyo yung kapansanan? Baliwala po yun. Hanggang kaya kong maglakad at may mag-alalay, pupuntahan ko siya po at pupuntahan ko siya. Ang kaugaliang ito, ipinapasa ng maraming Pinoy sa susunod na henerasyon. Ang mga isinasamang bata, pwedeng palagyan ng tag kung saan nakasulat ang contact number ng kanilang mga magulang o guardian. Para hindi po mawala at para makita kaagad po sila. Mula Sabado, mahigit 100,000 na ang mga dumalaw dito at inaasahang darami pa sa weekend. Saturday to next Sunday, tingin ko aabot ng 2 million. Kung ang iba tuwing Undas lang nagagawi sa Manila North Cemetery, ang mga tulad ni Luz Biminda, buong taon dito nakatira. Pero pag ganitong papalapit na ang Undas, nagliligpit sila dahil anumang oras ay darating na ang pamilyang nagmamay-ari ng mausoleum na kanilang tinitirhan. 6 na dekada na siyang nabubuhay sa himlayan ng mga patay. Dito ipinanganak, nagkaanak at nagkaapo. Alis muna, tanggal yung gamit. Kailangan pag dumalaw sila malinis, walang gamit. Puro minsan naabutan naman nila nandiyan kami, okay lang sa kanila. Mabait naman yung may-ari. Pagdating ng Biyernes na piyesta opisyal at Sabado na araw mismo ng mga patay, diyan talaga inaasahan ang pagdagsa ng mga tao dito. Bukas itong sementeryo mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Arestado sa General Trias, Cavite ang lalaking suspect sa pagnanakaw umano ng motorsiklo saka ibebenta online. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Dumistansya muna ang mga pulis habang inaantay ang go signal. Umupo. Nagsabihin positive na yun ng motor niya. Uwi natin agad. Asset ng pulis ang lalaking nakaputi na nagpanggap na buyer ng motorsiklo. At nang iabot na sa kanya ang kopya ng rehistro at ma-verify na ito na nga ang nakaw ng motorsiklong hinahanap ng pulisya. Umupo na ba? Una. Yan.
Dito na gumalaw ang mga pulis. Wala, resado ka muna ha. Hindi ka. Muna dito. Sir, kartap yan sir. Motor ko yan. Nabili ko yan, sir. Ito. Kaya nga nabili mo. Tol, ganito. Hindi pa ako sir. Dapa. Pa ako nalaban. Ayon sa Pasig Police, ninakaw ang motorsiklong ito sa barangay Pinagbuhatan habang nakaparada. Nakaparada yung kanyang motor sa harapan ng kanilang bahay. Nang pag niya sa kinabukasan ay nawala na ito. So nag-review siya ng mga CCTV at nakita nga na may mga dalawang lalaking kumuha sa kanyang motor. Ginagamit daw itong panghanap buhay ng biktimang agad na nag-report sa kanila nang matunugang ipinapasa na ang motorsiklong kanya. Binibenta yung motor nga po online. So agad po kami nagpunta doon. Yung pong ating biktima ay nakonfirma niya na motor nga niya yung nawawala. Kaya agad po namin hinuli po yung taong nagbebenta. Mula sa Pasig, sa General Trias sa Cavite natunto ng motorsiklo. No comment pa ang suspect. Ang biktima nagpapasalamat sa pulisya at nabawi niya ang motorsiklong panghanap buhay niya. Paalala po sa ating mga mamamayan, lalo po sa ating mga may motorsiklo na nakaparada lang po sa gilid ng kalsada. Una po siguro dun po ito ay naka-lock at kung meron po kayong mga secondary lock kagaya po ng kadena. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ganap ng batas ang pagbabawal at pagpapatigil sa anumang offshore gaming operations o POGO sa bansa. Ang saklaw ng Anti-POGO Act of 2025, alamin sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Effective today, all POGOs are banned. Kasunod ng deklarasyong ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang 2024 State of the Nation Address. Binigyan ng hanggang katapusan ng nakaraang taon ang lahat ng online gaming operation para tumigil at para umalis ang Pilipinas ang mga dayuhan nilang employee. Pero kung dati, utos lang ng Pangulo ang basehan ng panguhuli. Ngayon, isa ng ganap na batas ang Republic Act 12312 o ang Anti-POGO Act of 2025. Ibig sabihin, required ipatupad kahit sinong maupo sa palasyo. Sa ilalim nito, iligal o bawal ang anumang offshore gaming operation sa bansa. Kabilang dito ang operasyon ng mga POGO service provider, content provider, gaming paraphernalia at magyang estrukturang pagdarausan ng anumang offshore gaming activity. Sa ilalim ng batas, binabawi na rin ang mga license to operate ng mga POGO na inisyo ng PAGCOR, mga economic zone at iba pa mga ahensya ng gobyerno. Tuluyan din binabawi ang kapangyarihan ng mga ahensya mag-issue ng anumang permit sa mga POGO. Kanselado na rin ang work visa o alien employment permit na inisyo ng DOLE at ng Bureau of Immigration sa lahat ng mga nagtatrabaho sa POGO. Isang Administrative Oversight Committee ang nililikha ng batas para tiyaking nasusunod ito at bahagi nito ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sa pagtaya ng PAOK, may 8,000 dayuhan pa na mga dating POGO workers ang iligal na nasa bansa at konektado pa rin sa mga patagong POGO operations. Meron pang mangilan-ilan na remnants. So ngayon, hindi na lamang basta-basta administrative violations ang mistasampa natin. With this multi-composite body, palagay ko may sapat na kaming kapangyarihan. Hindi lamang sa immigration violation or criminal violations also. Ang parusang itinatakda ng batas sa mga lalabag, kulong na hanggang 12 taon at multang hanggang 50 milyong piso. 3 senador at 13 kongresista ang principal authors ng Anti-POGO Law. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Wala na sa Pilipinas ang isang eroplano at 2 helicopter na iniuugnay kay dating Congressman Zaldico. Mga air asset na pinapa-freeze sana ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nasa Kota Kinabalu, Malaysia ngayon ang 2 Agusta Westland helicopters. Inilipad daw ang mga ito palabas ng bansa noong August 20 at September 11. Ang Gulfstream aircraft naman ay nasa Singapore mula pa noong August 16. Sa listahang isinumite ng CAAP sa DPWH noong Setyembre, kabilang ang mga ito sa 4.7 billion pesos na halaga ng air asset umano ni Ko. Matatanda ang isa si Ko sa mga isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Pagtitiyak ni Public Works Secretary Vince Dizon, kahit nasa labas na ng bansa ang 3 air asset, hindi maibebenta ang mga ito. Kahit nasaan pa sila, Singapore, Malaysia, kahit saan pa sila, hindi sila pwedeng ibenta. At magiging subject na sila ngayon ng future forfeiture
cases na ipa-file ng national government na actually pagmimitigan namin ng ICI bukas ng alas 10 ng umaga. Bumuo ang DPWH ng grupo ng mga flood expert na susuri muna sa mga proyekto kontra baha bago ito hingan ng pondo. Gagawa sila ng flood control master plan at tutukuyin kung alin sa mga kasalukuyang proyekto ang itutuloy pa o gigibain na. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Para raw matiyak na hindi na mauulit ang mga flood control project na maanumalya at hindi talaga kailangan, bumuo ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng grupo ng flood control experts. Ang grupong ito raw ang susuri ng mga proyekto kontra baha bago ito mapondohan sa national budget sa 2027. Walang papasok under my watch na flood control project local na hindi sasabihin nitong group of experts na to na tama yan, okay yan, dapat gawin yan. Kasama sa grupo sina Dr. Mahar Lagmay ng University of the Philippines, National Institute of Geological Sciences, Dr. Guillermo Tabios ng UP Institute of Civil Engineering, at Yusek Carlo Primo David ng Department of Environment and Natural Resources. Kabilang daw sa kanilang gagawin ang isang flood control master plan. Pag-aaralan din daw ng mga expert yung mga flood control project na pwedeng ituloy at yung dapat ihinto o gibain. Sila din aminado na merong mga proyekto na imbes na makabuti at makatulong, nakakasama pa. At dahil ganun yon, wala tayong choice, kailangan nating gibain yan. Hihigpitan din daw ang bidding at pagsala sa mga contractors para matiyak na matino ang makukuhang kontratista. Kaugnay naman sa investigasyon sa mga maanumalyang proyekto, patuloy raw ang pagsusumikap ng gobyerno na mabawi ang mga nakulimbat sa kaban ng bayan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sa mga maagang bibisita sa sementeryo o bibiyahe bukas para sa undas, paghandaan ang posibleng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may pag-ulan na sa Cagayan Valley, Ilocos Provinces, Mimaropa, Bicol Region, Western at Central Visayas, pati sa Sulu Archipelago. Pagsapit ng hapon, mas malaking bahagi na ng Luzon ang posibleng makaranas ng kalat-kalat na ulan. May malalakas na buhos ng ulan sa ilang lugar gaya ng Mimaropa, Malawakan at halos buong Visayas at Mindanao na rin ang uulanin. Mataas ang banta ng baha o landslide dahil sa matitinding ulan. Nananatili rin ang tsansa ng thunderstorm sa Metro Manila lalo bandang hapon at gabi. Ang mga posibleng pag-ulan sa bansa ay dahil sa 4 na weather systems na makakaapekto sa bansa, kabilang ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, Easterlies, Amihan at Shearline. Base naman sa latest outlook ng Pag-asa, posibleng may mga sama ng panahon na mabuo sa paligid ng bansa sa mga susunod na araw. Isa rito ang posibleng maging bagyo at pumasok sa PAR sa unang linggo ng Nobyembre. Kaya patuloy na tumutok sa updates. Pinasok ng baha ang ilang bahay sa Mindanao dahil sa matinding pagbuhos ng ulan, dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nakatutok si JP Soriano. Hindi na madaanan ng mga taga-barangay Kuya South UP Maguindanao del Sur ang sapa na yan dahil sa malakas na ragasan ng baha. Marami sa kanila stranded sa loob ng kanilang mga bahay na pinasok ng tubig. Kahit di umuulan, sa sapa dumadaan ang mga residente, kaya hiling nila malagyan ng tulay ang lugar para di na sila mangamba sa kanilang kaligtasan. Binahari ng ilang kalsada sa Davao City dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan. Ang ilang motorista ay nabisuhan ng dumaan sa alternatibong ruta. Napilitan na rin ang mga residente na itaas ang kanilang mga gamit. Ayon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang naranasang malakas na ulan ay epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa isang highway sa Cotabato na perwisyo ang mga motorista dahil sa tindi ng traffic kagabi. Dagdag pa sa kalbaryo ng mga motorista ang malaking puno na bumagsak at nagbara sa daloy ng tubig. Agad naman yan tinugunan ng lokal na pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.
Makapanindig balahibo ang role ni Jillian Ward sa horror film na KMJS Gabi ng Lagim na ibang-iba nga raw sa kanyang usual roles na ating nakilala at napanood. Ang kilabot na yan hindi lang sa pelikula dahil naramdaman din mismo ni Jillian sa set. Makichika kay Nelson Canlas. Duguan at tila sinaniban. Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ganyang Jillian Ward ang ipinasilip sa trailer ng upcoming horror film na KMJS Gabi ng Lagim. Gaganap si Jillian sa isa sa 3 kwento sa pelikula. Na-excite ako kasi sobrang ibang Jillian po yung makikita po nila doon. Ibang-iba po yung itsura ko doon. Ibang-iba po yung role ko po doon. Itinuturing ni Jillian na once-in-a-lifetime experience ang pagganap niya sa role. Na bukod sa challenging, ay talaga raw mapanindig balahibo. Ikinuwento pa ni Jillian ang kilabot na naramdaman niya habang nagsushooting sa isang lumang simbahan. Mahirap man daw paniwalaan, pero maraming beses sumagi ang kakaibang pakiramdam sa kanya noon. May times po na tinatanong ko if nilalamig yung iba sa set, tapos ako lang pala yung nilalamig. Ewan ko po dahil basa ka ba or OA lang ako. Baka sa role. Parang dun po sa role ko, basta parang... Ito ang Gabi ng Lagim. Mapapanood na ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie, sa sinihan simula November 26. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.